kapatid, tayo ay hindi kagaya ni Maria na walang bahid sala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong ang mahal na ina, si Maria, ay tumayong nakipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipaglob mong ang iyong sambayan ng kasalo sa pagpakasakit ni Kristo, kaisa ng ina niya, ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa unang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit. Iligtas mo ko, O Diyos, na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit, O Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sino mang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na titiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tumayo na po ang lahat. Mahal naming Inang Birhen, kami ay iyong akayin, damayan ng iyong anak,
sa sugat ni Jesu Kristo. Gawin mo kaming kasalo ng may pagsintang wagas habang kami nabubuhay. Gawin mo kaming karamay sa tinis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng huwaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa iyo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng poong Jesu Kristo, sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo, ang karamay niya'y tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak. Alleluia, 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 alleluia. Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus. Ikaw ay martir na lubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. 15 ng Setyembre, araw ng mahal na Birhen Maria, sa kanyang paghihinagpis, sa kanyang pagpakasakit, nagdadalamhati upang makiisa kay Kristo Jesus sa kanyang paghihirap habang itinatampok sa krus. Kaya ang ating pong mga pagbasa ngayon ay una sa lahat, ang ating unang pagbasa
sa sulat sa mga Hebreo ay ang pagsunod ng ating Panginoon na tagapagligtas sa kalooban ng Ama. At ang pagsunod nito ay pagsunod hanggang kamatayan sa krus. Pero, naroon ang mahal na Birhen Maria, ating ina, sapagkat siya ay ina ng ating Panginoong Hesus. At sa ating Ebanghelyo ngayon, ibinigay ang mahal na Birhen Maria na ina natin sa pamagitan ng pagbigay nito kay San Juan na minamahal na alagad ng Panginoon. At dahil si Santa Maria ay ating ina, palapakan po natin ang ating mahal na ina, ang Birhen Maria, sapagkat dahil sa kanyang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, sa kanyang unang oo na ginawa ng tao, sa kanyang ginawang pagsunod sa kalooban ng Diyos, tayo ay nagkaroon ng ating tagapagligtas. Tayo ay tumulad sa Kanya na siya ang mahabagin, na siya ang magsimula ng isang panibagong kasaysayan. Ayon pa sa Mariolohiya mula sa salitang Griego na Maria, ito yung pangalan ng mahal na Birhen, at Logos, salita o kaalaman. Ayon pa sa Mariolohiya, si Santa Maria ay nagrepresenta sa lumang tipan. Kaya, dalawang beses sa Ebanghelyo ni San Juan, makikita natin ang mahal na Birhen Maria. Ang una, sa unang himala ng ating Panginoon, sa Cana, na mabasa natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, verso 1 at sumusunod. At ngayon, ang pinakahuli na huling mga sandali ng ating Panginoon, nakabayubay, nakapako sa cross, ang kanyang anak. At doon si Santa Maria ay walang imik. Sa silensyo, sa katahimikan na mas dumadagundong pa sa lahat ng mga salita, ay ang kanyang presensya na tinawag siya ng ating Panginoon. Tinang, narito ang iyong anak. Tinuro niya kay San Juan na siyang nagpresenta para sa atin. Tinuro niya sa kanyang alagad upang ang ating Panginoon na sa huling yugto ng buhay ng makatao dito sa lupa ay kanyang ibinigay si Santa Maria na alagaan ni San Juan na minamahal niyang alagad. Sapagkat ayon sa tradisyon sa mga Hudyo, ang isang babae ay hindi tagahawak ng responsibilidad. Kaya kung may asawa siya, ang lalaking asawa ay siyang tagapaghawak ng pera at tagapagsuporta. Pag wala na yung asawa na naging byuda na, ang kanyang anak na lalaki. Walang ibang anak ang mahal na Birhen. Kaya ipinagkatiwala ng Panginoong Hesus ang kanyang ina sa kanyang alagad na minamahal na si San Juan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, narito ang iyong ina. Ito yung mga habili ng ating Panginoon na kung saan si Santa Maria ay tinanggap na itong sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, ay siyang pagsasabi na dapat magkasabay ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ang lumang tipan na nagrepresenta ni mahal na Birhen Maria at si San Juan nagrepresenta sa bagong tipan ay magkasabay. Mandalakbay silang dalawa at hindi tradisyon na nagtutunggali. Kasi kung minsan tinitingnan ng mga Hudyo, gaya ng mga Presyo at mga Eskriba, na nagkatunggali ang pagtuturo ng ating Panginoon na bagong testamento at ang lumang tipan na siyang nagkaroon ng tradisyon ng mga kautusan, ng maturo ng mga propita at ng kaalaman. At akala ng mga Pariseo at mga Eskriba, ito'y hindi
sumasang-ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero kapag tingnan po natin dito sa ating Ebanghelyo, nariyan si Maria, nakatayo sa tahimik. Tahimik sapagkat ang mga salita ay kulang. Tahimik sapagkat tinuturuan tayo na ang ating pakipagtagpo, ang ating pag-engkwentro sa Diyos ay hindi sa mga salita, bagkus sa napakalalim na katahimikan ng ating pagkatao, sa kaibuturan ng ating mga puso. Dapat nating tanggapin ang Diyos, dapat nating iugnay ang ating sarili sa hindi sa salita o hindi mabibigkas na mga salita na nagmula sa puso na mahirap ibigkas. Kaya dahil dito, titingnan po natin na si Santa Maria ay mayroong mga salita. Nung una, siya ay nagsalita mayroon po siyang 7 salita. Ang unang salita niya ay noong dumalaw sa kanya ang Anghel Gabriel. At sinabi niya sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, verso 34, paanong mangyari ito? Sapagkat, sabi niya, siya ay dalaga. Ibig sabihin, birhen. At pangalawa, nung sinabi niya na sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, verso 38, matupad nawa ang katuparan na magkaroon na ng kaligtasan. Matupad nawa ayon sa sinasabi mo. At ang pangatlo, ito yung awit ng papuri ni Maria. Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, verso 46 at sumusunod. At ang pang-apat ay noong natagpuan ang Panginoong Hesus doon sa templo at sinasabi niya, anak, bakit mo ito ginagawa sa amin? At yun ay ating makita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 48. At ang panglima, yung unang himala ng Panginoon, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, versikulo 3, nagsabi si Santa Maria, anak, naubusan na sila ng bino at nagkaroon ng himala na ang tubig ay ginawang bino. At ang pang-anim, sinasabi ni Santa Maria, gawin niyo kung ano ang ibig niyang ipagawa sa inyo. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, versikulo 5. Ngunit ngayon, wala nang salita. Wala nang mga gumagalaw sa kanyang bibig. Sapagkat ang gumagalaw ay ang bawat pintig ng kanyang puso, ang pintig na siyang naghatid ng isang bagong mensahe. Mensahe na kung saan hindi maunawaan sapagkat ang Diyos lang ang siya makaunawa sa pagmamahal ng isang ina na ngayon ay naging pagmamahal sa lahat. Na siya ay nakihati sa paghihirap ng Panginoon upang tayo rin ay handang makihati sa mga paghihirap ng ating mga kapwa na naghihirap dahil sa kung anong kadahilanan. Pero itong ginagawa ni Maria ay siyang tanda rin para sa atin. Gaya ng sinasabi ng mga pantas na kung saan sinasabi pa ni San Agustin, novum invitere latet, vetus in novo patet. Ang ibig sabihin dito, ang bago, sa bago, nariyan nakatago ang luma. At ang luma ay lalong yumayabong sa bago. Si Santa Maria ay yumayabong magpahanggang ngayon bilang ating ina. Ina ng ating Panginoong Hesus. Ina ng ating simbahan. Ina upang turuan tayo na ang bawat ina ay hindi nagpapahayag ng malalim na pintig ng pagmamahal,
Bagko sa silensyo ng ang puso, pumupinti, dumadabundong ang mga salitang puno ng pag-ibig, pag-ibig na kailanman hindi may pahiwatig sa anumang mga mabigkas sapagkat napakalalim at napakabanal. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Malangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. At tinawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at